Hello everyone! Welcome back to Rise and Learn with Isang! Well, kumusta sa inyong lahat? So, kung nandito ka ngayon sa Taiwan or planning mag-work dito sa Taiwan as a factory worker or di kaya curious ka lang kung kamusta ba talaga ang buhay ng factory worker dito? Well, this video is for you. Well, today or in this video, pag-uusapan natin ang isang topic na sikat sa karamihan, lalo na sa mga kababayan nating mga Pilipino. The benefits of working as a factory worker in Taiwan. Siyempre, yung mga tanong dyan, magkano ba talaga ang sahod? Or di kaya, may benefits ba bukod sa overtime? Or worth it ba? Worth it ba talagang mag-work sa Taiwan? So, kung OFW ka or planning maging OFW or nandito ka na sa Taiwan, well, I think tutulungan ka ng video na ito na mas intindihan kung ano ang mga benefits na pwede mo makuha bilang factory worker. First benefit ay ang stable salary, of course, and overtime pay. So, isa sa pinakamalaking advantage ng working in Taiwan ay ang stable monthly salary and the overtime pay. So, kung titingnan mo ang history ng minimum wage sa Taiwan, tumataas ito halos every year. So, ibig sabihin, habang tumatagal, tumataas din ang base salary ng workers dahil sa adjustments ng government. So, para sa mga Filipino workers, malaking tulong ito dahil mas malaki ang pwedeng ipadala sa pamilya sa Pilipinas, I think. Mas may chance makapag-ipon kung magaling tayong maipon. Mas stable ang income kumpara sa ibang bansa. At isang pa dito, sa Taiwan, mas mataas ang bayad sa overtime kaysa sa regular work hours. So, maraming companies ang overtime pay ay mas mataas kaysa sa normal hourly rate or daily rate. Kaya maraming factory workers ang nakakadagdag ng mas malaking income kapag may overtime. Tsaka minsan mas gusto naman nilang mag-overtime dahil mas malaki nga yung sasahurin nila sa overtime kaysa sa regular work. Benefit number 2, health insurance. So, isa sa pinaka magandang benefits sa Taiwan ay ang health insurance system. Kasi lahat ng legal workers ay covered. So, kaya kapag pupunta ka sa clinic o hospital, maliit lang ang babayaran mo kumpara sa ibang bansa. So, para sa mga OFW na Pilipino, hindi mo kailangang mag-worry kung magkakasakit ka kasi affordable naman ang check-ups or di kaya madali ring magpa-check-up sa hospitals at clinic. So, in fact, here in Taiwan, ang health insurance system ay tinatawag na National Health Insurance o NHI. At halos lahat ng residents at workers ay sakop nito. Number 3 benefit, labor insurance and work protection. So, bukod sa health insurance, may labor insurance din na nagproprotekta sa mga workers kagaya ko. So, ito ay importante lalo na sa factory work dahil sakop nito ang work accidents, disability support, and workplace protection. So, kung sakaling may mangyayari habang nagtatrabaho, sana wala, may system na tumutulong sa workers. And alam niyo ba, ang labor protection system sa Taiwan ay tinatawag na labor insurance or Laobao na nagbibigay ng protection sa workers kapag may accident or disability. Number 4 ay ang paid leave and holidays. Well, dito sa Taiwan, hindi lang naman po puro trabaho. May mga rest days and leave benefits din naman ng mga workers. Kasama dito ang
sick leave, personal leave, national holidays, or weekly rest days. So, importante ito para sa mga OFW na kagaya ko dahil may mga pagkakataon kang magpahinga or mag-travel, mag-ikot-ikot o makipagkita sa mga kaibigan mo na nandito. And, fun fact, dito sa Taiwan, may special leave para sa mga babae na tinatawag na menstrual leave o MCTOM. So, pinapayagan nila ang mga female workers na mag-leave kapag may menstrual pain or discomfort silang nararanasan that day. Number 5 benefit, free meals or meal allowance. So, sa maraming factories dito, may free meals or subsidized meals. So, minsan may cafeteria, which is karamihan may cafeteria sa loob ng factory kung saan murang pagkain, at sa ibang company naman ay ang meal allowance. So, para sa mga Filipino workers, mas makakatipid sa pagkain, di ba? At hindi na kailangan gumastos sa labas. Pero, syempre, makakagastos pa rin natin sa lahat, sa labas kasi hindi naman lahat ng pagkakainin mo bigay or free meals or masubsidize ng company. So, sa maraming Taiwanese factories, normal na ang may company cafeteria kung saan mura o subsidized ang pagkain para sa mga employees. Number 6, dormitory or housing support. Maraming factories ang nagpo-provide ng company dormitories para sa mga workers. So, para sa mga bagong dating na Filipino workers, hindi na kailangang agad maghanap ng apartment. Tsaka, mas mura ang housing, malapit sa workplace. Pero sa amin, kailangan namin ng shuttle eh. So, dito sa Taiwan, tinatawag itong company dormitory system at karaniwan ito sa mga factories na may foreign workers. Number 7 ay ang transportation support. Well, sa ibang factories, may company shuttle buses na sumusundo at naghahatid ng workers. Well, sa iba naman, may transportation allowance. At ito ay very helpful, lalo na kung malayo ang factory, kailangang mag-commute araw-araw, at gusto mong makatipid sa pamasahe. Fun fact again, maraming factories sa industrial areas ng Taiwan ang nagpro-provide ng employee shuttle buses dahil kadalasan nasa industrial zones ang mga kumpanya. Number 8 benefit ay ang festival bonuses and vouchers or holiday. Well, sa Taiwan, maraming companies ang nagbibigay ng festival bonuses o vouchers. Ito ay kadalasan binibigay during major holidays tulad ng Lunar New Year, Mid-Autumn Festival, Dragon Boat Festival. Well, para sa mga Filipino workers, well, malaking tulong ito, lalo na pag ikaw ay nagtitipid. Kasi yung mga vouchers or bonuses na binibigay nila, lalo na sa vouchers, pwede mo itong ibili sa Carrefour, sa pang-groceries, pang-shopping if you want to buy new clothes or new bags, new shoes. Di kaya pang-hotel mo, pamasyal mo, mga yun. At ito ay napakalaking tulong sa amin. Benefit number 9 ay ang company tours and trips. Isa to sa favorite ko. Kasi isa sa mga unique benefits sa Taiwan ay ang company tours or outings. So, may mga company na nag-organize ng trips kung saan pwedeng mag-travel ang mga employees kasama ang co-workers. Bukod sa relaxation, magandang opportunity ito para makilalang ibang places sa Taiwan. Makabanding ang co-workers mo kung gusto mo silang makasama. Makapagpahinga sa trabaho. So, sa amin, sa amin ay subsidized, hindi talaga 100% free. Kasi magbibigay sila ng amount and then they will give you options and dates, kung anong klaseng tour, kung anong date. Bahala ka na. At kung may sumobra man doon, then ibabawas na lang sa sahod mo. Pero hindi naman as in talagang mahal yung binabawas nila. At saka, ito ay nakaka-relax naman at nakakapag-ikot ka, nakakapaggala.
So sa mga Taiwan companies, ito ay kadalasang tinatawag na employee outing o company trip. Isang tradisyon para mag-build ng teamwork based sa kanila. Benefit number 10, ito ay ang pinaghahandaan ng karamihan, which is ang year-end party and lucky draw. At syempre, isa sa pinaka-exciting na event sa Taiwan companies ay ang year-end party. Meron itong dinner, entertainment, at pinaka-inaabangan ng lahat, lucky draw. So, minsan may nananalo ng crush, gadgets, appliances, o ibang prizes. So, dito sa Taiwan, ang year-end party ng companies ay tinatawag na Weya. So, ito ay isang malaking celebration kung saan nagpapasalamat ang company sa employees, sa mga empleyado, at nagbibigay ng prizes at bonuses. Well, wag kayo, ang mga grand bonuses nila dito, umaabot ng milyon. Well, 200,000 NT, 500,000 NT. Yung mga nakikita ko sa TikTok, umaabot to ng 1 billion, 2 million. Oh, ang yaman. Swerte mo na lang kung ikaw lang yung nabunot, diba? Pag i-convert mo yan to peso, instant millionaire. Magpaswerte lang naman. So, those are the 10 benefits of working as a factory worker here in Taiwan, lalo na sa ating mga OFWs here in Taiwan. 10 muna. Yun lang yung naalala ko. And yes, factory work can be challenging sometimes. Pero dahil sa stable salary, insurance, bonuses, vouchers, dormitory, at company activities, maraming kababayan natin ang nakakabuo ng magandang buhay habang nagtatrabaho dito. Sabi nga nila, life and work balance. So if you found this video helpful, don't forget to like, share, and of course, subscribe to Ride and Learn with Isang. At kung may questions kayo about working or living here in Taiwan, comment lang po kayo sa baba. Baka yun naman ang next topic natin. Well, until next time, ingat lagi and keep learning.